Matapos nating makita mga kaibigan na di talaga kaya ni Shin na tamaan ng kahit isang beses lang ang pinakamalakas na guro ng JCC na si Satoda Sensei, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 83 and 84 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Malalaman na natin ang sumunod mga eksena matapos ang nangyaring sablay na pagtakas ni Mafuyo at ni Toramaru sa kuta ni Uzuki, na kung saan ay sa episode na ito ay matutunghayan nyo mga kaibigan ang intense na paunahang pagsesearch sa database. Kaya na may this is Mr. Miken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Nagsimula ang chapter dito sa eksena na kung saan ay sabi rito ni Seba na isa raw siyang ace weapon maker. Napainis namang sabi ni Shin habang ginagaya ang asa ni Seba na sabing sino ba raw nagsasabi sa kanilang sarili na isa itong ace weapon maker. Natanong naman ni Seba na ganyan ba talaga ako kapangit? Isang tanong na mas lalong nagpainis kay Shin na tinutukan niya na talaga ng baril itong si Seba. Nasabi naman ni Seba na sa totoo lang dapat ka pang magpasalamat sa akin kasi nag-o-offer ako sa iyo ngayon, nagawan kita ng weapon. Matapos ang eksena niyan ay dito naman sa weapons manufacturing department, may kita na may tinatago ang senior ni Natsuki o ni Seba na sabing magaling. Dito ko na itatago ang mga gawa ko bago pa dumating si Natsuki. Na dito ay di niya raw talaga may kita o mahanap ni Natsuki ang kanyang weapon para tunawin muli. In which ay bigla namang dumating si Seba na wikang napaka-obvious naman yan. Kung ako ikaw hindi ko talaga ilalagay ang weapons ko dyan. Nagulat naman dito ang senior na sabi naman ni Shin na nagbalik na kami. Kaya pasigaw namang sabi nitong senior kay Seba na wag raw itong magpapasok ng mga outsiders dito, na dapat ay respetuhin daw ni Seba ang pagiging sagrado ng pagkakaroon daw ng space. Kaya sabi naman ni Akira sa kanila na paumanhin. Ito raw kasi ang kanyang first time pa lang na makapasok daw sa weapons department. Balak niya raw kasing mag-observe dito kahit saglit lang daw. Na nang nasabi yan ni Akira ay bigla namang napos ang mga seniors si Seba at mas winelcome na si Akira na sabing ayos lang daw, walang problema. Pwede nga raw itong mag-observe kahit kailan daw nito gusto. Kaya nagulat naman si Shin sa bigla ang pag-iba ng boses ng mga seniors na maging mas gentle na sila ngayon mga kaibigan. Napaliwanag naman ni Seba na ang mga nerds daw dito sa weapons department ay may zero immunity raw kasi pagdating sa mga babae. Tinanong naman ni Shin si Seba sa kung anong klaseng weapon daw ang gagawin nito. Nasabi naman ni Seba na wala daw siyang clue na ano ba raw usually ginagamit na weapon nitong si Shin. Tugon naman ni Shin na lagi lang daw talaga siyang nagre-rely sa kanyang kapangyarihan, na wala raw siyang na-master na kahit isang specific weapon. Dada pa niya na actually sa mga ilang taon daw niyang tinitignan o inoobserban si Sakamoto ay masabi niyang ang mga third rate lang daw ng mga assassins ang nagdedepende sa mga weapons. Kaya iniwasan niya raw ang paggamit ito. Nasabi naman ni Seba na sustingin mo ay isa kang first rate na assassin gaya ni Sakamoto. Nasagot naman ni Shin na hindi raw yan ang kanyang ibig sabihin. Kaya rin pang sabi ni Seba na wikang sa tingin mo na di ba mas mabilis kang magiging first rate assassin kung tatanggapin mo muna na isa kang third rate. Mga salitang nagpainis naman kay Shin habang inalala ang mga sinabi sa kanya ni Toramaru at Satoda na nagpapatunay na malayo ang agwat ni Shin sa level ni Sakamoto. Dara pa rito ni Seba na besides ang katawan ni Shin ay malayo raw sa katawan ni Sakamoto, na sa boxing nga ay ang 2 kilong timbang ay sapat na para mapapunta raw itong si Shin sa ibang weight class. Inuchi pa sigaw namang sagot ni Shin na tumahimik kang siraulo ka. Ibigay mo na yung weapon sa akin, wala akong pake kung ano yan. Sabay may kinuha siya ritong weapon sa weapons box ni Seba na nagpakuryente naman sa kanya. Nasabi naman ni Seba na isa yung taser prototype. Kinumusta naman kagad ni Akira ang kalagayan ni Shin. Napaliwanag naman ni Seba na ang trigger daw sa weapon na ito ay masyadong sensitive kung pinapaandar ito. Maya pa ay may ibinigay namang isa pang bola si Seba na sabing yan, tignan mo. Na sa pagsalo ni Shin ay bigla siyang na-freeze. Nasabi naman ni Seba na isa yung liquid nitrogen bomb na nafi-freeze daw kagad nito ang taon. Na ang problema lang daw sa weapon na ito ay nagtitake pa raw ito ng 2 araw para makapag-reload muli. Maya pa ay may ginamit namang isang baril si Shin na bumuo ng isang tunog ng taong sumisigaw. Ang weapon naman na ito ay tinatawag namang scream gun, na kung tatama raw ang bullet ay nagproproduce daw ito ng napakalakas na tunog ng pagsigaw, na pwede rin daw itong gamitin para mag-play ng music. So magiging useful daw ito. Matapos niyan ay isa namang nag-glow na espada ang nakuha ni Shin na kailangang naka-plug para ma-maintain ang liwanag. At few minutes later, matapos matry ni Shin ng iba't ibang klase ng mga weapons ay may kitang puro naman sugat ang kanyang mukha mga kaibigan, na pagod na sabing, di ba sinabi mo Seba na isa kang ace weapon maker? Na ang lahat ng mga bagay raw rito ay puro naman daw pala mga useless. Sabi naman ni Seba na may marami pa nga rito. Nagsalita naman itong ibang mga seniors na sabing parang refreshing daw itong tignan na may pinagtitripan daw na ibang tao si Seba bukod sa kanila. Nasabi naman ni Shin na narinig niya raw
raw kasi na isa rong henyo si Seba kaya iniisip niya na may mga kamangha-mangha raw itong inventions. Pero it turns out ay puro lang daw ito pala mga basura. Nasabi naman itong isang senior na hindi raw sa ganyang paraan nakilala si Seba bilang isang henyo. Dahil pa niya, hindi raw kasi ito pinapakita ni Seba pero tinawag lang daw siyang henyo dahil ang nakikita lang daw ng mga tao ay ang resulta lang daw sa mga gawa nito. Pero in reality, si Seba raw ay ang pinakamaagang dumarating daw sa lab. At si Seba lang din daw ang laging late na umuwi. Nasabi niya na sa ganyan daw paraan nagtatrabaho itong si Seba. Na marami raw itong nagawang prototypes na sa tingin niya raw na si Seba nga raw ang may record holder ng mga failed subjects. Pero sa gitna raw ng mga basurang yan ay may isa naman daw extraordinary raw na nabubuo na yan daw ang bunga ng napakatinding effort na binibigay ni Seba. Kung kaya't gusto at nire-respeto raw talaga nila si Seba kahit na napaka-annoying daw nito. Di naman nagsalita si Shin matapos masabi yan ng senior ni Seba. Maya-maya pinagdala naman ng napakaraming weapons si Seba para i-check daw muli ni Shin. Sabi naman ni Shin na pinag-e-experimentan mo ba ako rito? Na sa isipan naman itong senior na baka gusto lang daw talaga ni Seba gumawa ng mga weapons. Maya-maya pa ay nag-agree naman si Shin na subukan itong mga weapons na daladala ni Seba. Tanong naman ni Seba habang hawak-hawak ang isang kutsilyo na sabing gusto mo bang magsuot ng isang weapon sa kamay mo? Nasa isang mesa naman ay may napansin naman si Shin na isang gloves. Tanong naman ni Shin habang sinusuot ito na ano itong malaking gloves na to? Tanong din naman ni Seba na yan? Saan mo yan nahanap? Yan ang latest daw niyang palpak na gawa. Nasabi naman ni Shin na bakit naman palpak? Paliwanag naman ni Seba na tina-turn off daw nito ang limiter ng utak na nagbibigay daw ito sa sumusuot nito ng access sa pambihirang lakas na ang isang blow ay magpapawasak daw talaga sa kalaban nito. Yun ay kung maglaland daw ang atake nito. Kaya dito na sinubukan ni Shin ang gloves at gumawa ng mga suntok na sabing wala namang nangyayari. Nang maya-maya pa nang gumawa ng suntok si Shin dito sa pader ay makikita na may naproduce naman na kuryente ang gloves na to at nakabuo ito ng pagsabog. Bagay na nagpagulat naman kina Kira at Shin na matapos ang ginawa ni Shin ay nagdulot ito ng malaking damage sa pader. Nasabi naman ni Seba na may lag daw kasi ang gloves na yan kaya masasabi niyang palpak na mga ilang segundo raw ang lag bago raw ma-activate ang ability na meron ito. Natanong naman ni Shin na ano ito? Sapagkat lumabas na naman ang kuryente sa kanyang gloves na ininda naman ni Shin ang sakit. Kaya kinamusta naman siya rito ni Akira na sabi naman nitong isang senior na namumula na raw ngayon ang braso ni Shin na dapat na raw nila itong dalhin sa infirmary. Ngumiti lang naman dito si Shin na sabi kay Seba na isa ka pala talagang first rate. In which ay tugon naman ni Seba na di mo ba ako narinig? Ang delayed the action ay napaka-fatal pagdating sa laban. Na useless daw ang ability ng weapon na yan unless na lang daw kung nakikita ni Shin ang hinaharap. Mga salitang mas napangiti pa kay Shin habang makikita na ina-activate niya ngayon mga kaibigan ng kanyang ability nang makita ang hinaharap. Matapos yan ay sumunod naman na eksena dito naman sa abandoned warehouse ay sabi naman ni Gako kay Kashima na may nakasundo ka sa JCC na gusto ba raw ni Kashima na siya na lang daw pumunta sa JCC at magwala doon, in which ay sagot naman ni Kashima na Gaku, gising ka na pala. Posible yan pero mahihirapan ka. Ang JCC ay nasa isang remote island na ang mga tides daw doon ay napaka-complex para sumakay ng barko o bangka. At ang airspace naman daw sa JCC ay pinoprotektahan naman daw ng mga homing missiles na nag-i-intercept daw ng kahit na anumang vessel na walang business sa JCC. Matapos masabihan ni Kashima ay may kitang naglalaro lang ngayon si Gaku. Kaya sabi naman ni Kashima na hindi raw nakikinig itong si Gaku sa kanya. Maya-maya pa dumating naman si Uzuki at sinabihan si Gaku na wag daw itong mabahala. Kaya nga ay nandiyan daw si Amane. Natanong naman ni Kashima na so ipapaubayan na lang daw natin iyon kay Amane. Sagot naman ni Uzuki na si Amane ay nagpaparemind daw kasi sa kanya nung bata pa raw siya. Na masasabi niya na sapat na raw ang kabubuhan ngayon ni Amane para i-pull off daw ang kanilang ipapagawa sa kanya. In which ay sabi naman ni Kashima na pero isa pa siyang bata na hindi ron laman kung mababago pa raw ang isipan nito. Nagsalita naman si Club Jam na sabing wag kang mag-alala Kashima, hindi niya tayo tatraydo rin. Sinisigurado niya na raw ang bagay na yan. Matapos ang eksena nga nagsusunod naman na panel, may kita naman si Amane na sinasabihan ngayon ni Kashima na dapat ay iwasakin daw nito ang database kasi yan daw ang entrance exam ni Amane para makapasok sa grupo ni na X. Matapos yan dito naman sa faculty o sa office ay pinigay naman ng isang teacher ang master keys sa lahat ng classroom dito kay Sakamoto na sabing, by the way, ano bang gagamitan mo sa mga susing yan? Sagot naman ni Sakamoto na kailangan daw niya ang mga to para makuha niya raw ang kanyang mga bagay o gamit in order. Nasabi naman ng teacher na kung ganun ay ingatan mo yan kasi importante yan na baka ay mawala raw ito. Nasabi naman ni Sakamoto na magsisimula raw siya sa South Hall. Sabay biglang lumagi ang kanyang tiyan mga kaibigan at huminga naman siya ng malalim dito. Nasabi naman sa kanyang isipan na nagsisimula na raw siyang mag-transform sa kanyang dating appearance na ayaw niya raw tumaba sa appearance ni Aoi na kailangan daw niya makabalik agad sa store. Matapos niyan ay nang nakalabas na si Sakamoto ay bigla namang may parang isang bagay na mabilis na papa-approach sa kanya na naiwasan naman ni Sakamoto at blinak ang atake gamit ang board paper. Subalit ang atake ay para pala manakaw
daw sa kanya ang susi, na ang gumawa niyan ay si Amane pala, na sabing hindi niya raw iniisip na maiiwasan rin ito ang kanyang atake kanina. Inuche, sabi naman ni Sakamoto na ano bang problema, Amane? Yan ang pangalan mo, diba? Sagot naman ni Amane na patawad intern teacher. Nasa isipan naman ni Sakamoto na bakit parang familiar daw talaga itong si Amane. Nagsalita naman si Amane na kailangan niya rong hiramin muna itong susi, na salamat daw sa pagkuha nitong si Sakamoto sa susi mula sa office. Maya-maya pa ay napansin naman ni Sakamoto ang weapon ni Amane at ang mata nito na nagpaalala sa kanya kay Yutsumura, mga kaibigan. Kaya sabi naman sa Sakamoto sa kanyang isipan na ngayon ay naalala ko na, Amane, anak ka ni Yutsumura, diba? Di naman kagad ng kasagot dito si Amane na sabing, paano mo nalaman ang pangalan na yan? Sagot naman ni Sakamoto na magkasabay daw sila sa trabaho noon ni Yutsumura. Nabanggit daw kasi ni Yutsumura ang anak din nito noon. Sagot naman ni Amane na hindi siya isang ama, isa siyang mamamatay tao na wumasak sa pamilya ko. Sabay mabilis namang umalis si Amane na sabi naman sa Sakamoto na ang mga susi, kinuha niya pala lahat yon. Matapos yan ay habang tumatakbo si Amane ay sabi sa kanyang isipan na magkasabay daw sila sa trabaho noon, na sino ba raw talagang teaching intern na yon. Maya-maya pa sa ibabaw naman ni Amane ay makikita sa Sakamoto na papaland, na sa kanyang pagland ay sabi naman sa Sakamoto na hindi raw kailangan ni Amane ang susi na yan, na dapat niya na raw itong isauli sa kanya. Sagot naman nito na may hinahanap daw kasi siya, kaya patawad, kailangan niya rin daw ito. Natugon naman sa Sakamoto na well, isang coincidence daw kasi kailangan niya rin daw ang susi na yan. Kung kaya't magkasabay na pumilos ang dalawa na naghabulan sila dito sa hallway, na sabi naman sa isipan ni Sakamoto na mabilis daw si Amane. Sabay dumaan talaga si Amane sa glass at binasag ito habang si Sakamoto ay nakabuntot lang na kumakain ngayon ng tinapay. Maya-maya pa dumaan naman sa ilalim itong si Amane dito sa dalawang taong may daladalang mga weapon, na nang nakita ito ni Sakamoto ay nag-side flip ito at kumuha ng isang baril, sabay pinaputukan si Amane na napakuha naman sa atensyon nito. Subalit dumaan lang si Amane sa isang room, kaya sinauli na lang ni Sakamoto ang baril na sabing ang ramp down nito ay kailangan pa raw i-polish. Matapos yan ay sa isang room na nagdi-discuss sa intro to Assassin's History ay pumasok naman si Amane, na sa kanyang isipan ay sabi niya na isa raw guro ang humahabol sa kanya, kaya sigurado raw siyang hindi raw nito iistorbohin ang klase. Kaya umupo na si Amane habang mga estudyante ay nasurpresa naman na napakita siya rito, kasi si Amane ay ang may pinakataas daw na grades dito sa paaralan. Sabi naman nitong isa na di raw usually pumapasok sa class itong si Amane, na gusto ba raw nitong kumopya sa kanya notes kasi may utang na loob daw siya kay Amane dun sa last test daw na kanilang ginawa. Sagot naman ni Amane na wag daw itong mabahala, sabay nagpasalamat siya sa lalaki. Maya-maya pa'y pumasok naman si Sakamoto na sabi naman ng isang teacher na di ba ikaw yung bagong teaching intern? Sagot naman ni Sakamoto na gusto raw niyang mag-observe sa class. Kaya napasabi naman si Amane sa kanyang isipan na di raw talaga siya sumusuko sa kanya. Tumayo naman si Sakamoto sa likuran ni Amane na habang nagdi-discuss ang guro at nagbibigay ng answer ang mga ilang students ay may kita na tahimik na palang gumawa ng atake si Amane na naiwasan naman ni Sakamoto at sinanggasangga mga atake nito na di naman napansin ng mga estudyante. Na matapos niyan ay gumanti naman si Sakamoto at mabilis nitong inatake si Amane, na nang tatawagin na sana ng guro si Amane ay nagtaka naman sila kasi nawala na ito sa kanyang upuan. Nasa isang hagdanan pa ng mga kaibigan na may kita naman si Amane na pinagpapawisan, na sabi sa kanyang isipan na malakas daw ang teacher na ito. May kita naman na nabawi na ni Sakamoto ang susi na sabi kay Amane na isa ka palang follower ni Slur. Bakit ba kailangan mo itong master key sa mga classrooms? Sagot naman ni Amane na wala raw siyang sasabihin sa isang tao na aso lang ng JAA. Tinanong naman siya ni Sakamoto sa kung bakit hate na hate daw nitong si Amane ang JAA, na miyembro naman daw ang kanyang ama dito. Napagalit namang sagot ni Amane na kaya nga ay kailangan daw niyang wasakin ng matandang yon na si Yutsumura, pati na raw ang JAA. Sagot naman ni Sakamoto na mahal daw ni Yutsumura ang anak niya, na malulungkot daw ito kung kamumuhian niya raw ito. At nasabi ni Sakamoto kasi malulungkot din siya kung kamumuhian siya ng kanyang anak na si Hana. Inuche, sagot naman ni Amane na ano bang alam mo? Siya ang lalaking pumatay sa ina ko. So si Yutsumura pala ang pumatay sa sariling asawa nito, mga kaibigan, o ina ni Amane. What a revelation, mga kaibigan. At mas titindi pang mga revelasyon at bakbakan sa susunod na chapter, kasi matutunghayan nyo ang matinding 3 versus 1 na labanan at ang simula ng kalbaryo ng buong JCC. Kasi dito muna natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, can you get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you again on my next video.